Bonus daw ng mga congressman na siniwalat ni Congressman Leandro Lebiste. 2 million pesos daw ang binigay sa mga congressman ayon kay Lebiste. Pero eto po, ayon kay Nabotas Congressman Toby Tiangco, hindi pala yan bagong kalakaran. Katunayan, Ayan mga kababayan, panibago pong bonus na naman sa mga congressman. At ito po ay napag-alaman na naman ni Congressman Toby Tiangco. At mukhang mayroon na naman 1.5 million. Kailan po itong bonus na ito mga kababayan? Bukod pa po dyan sa 2 million na bonus. No? Patungkol nga po dito sa sinasabi ni Congressman Libeste, mga para daw po sa Christmas party or Christmas bonus na tinanggi naman po ito ng kanilang mga kasamahan. Ngunit, tinanggi lang po nila ito na hindi daw Christmas bonus ang tawag, pero mayroon naman po talaga. Ang problema mga kababayan, marami pong mga nag-comment sa ating vlog kahapon na mismong mga barangay kagawad at mga barangay captain doon sa iba't ibang mga lugar dito sa bansang Pilipinas ay hindi po nila natatanggap yung mga yan mga kababayan. So now, ito ngayon ang matindi. Saan napupunta yung mga pera na yan? Na supposed to be para pala sa kanila. Dahil ayon nga kay Puno, ito daw ay mga requirements ng kanilang mga barangay officials. No, mga kababayan? So, yan ang ating pag-uusapan. Ngunit itong si Father Adictus Benedictus, si Saint Father Adictus, nako huli sa akto mga kababayan. Ano ang ginagawa ni Father? Huling-huli sa akto si Father at mga kababayan, ito, mayroon na naman kumalas nag-member, no? Isang trabahante ni BBM ay umayaw na, hindi na masikmura. Ito pong ginagawa ni BBM sa kanyang administrasyon. At si Boyeng, ano nga ba talaga ang totoong nangyari, kabayan? Isinugod ba talaga sa ospital o hindi? Mayroon po tayong latest update dito kay Boyeng Rimulya ngayon, mga kababayan. Yan ang ating pag-uusapan. At mayroon po tayong good news para po sa mga loyalista. Bakit good news, kabayan? Abay, may papakita po tayo dito na mayroon naman po palang nagawang proyekto itong si Marcos Jr. Yes po, tamang inyong narinig, kabayan. Tayo nga po rito, hindi po tayo basta na lang makapag-kritiko or makapag-criticize dito sa administrasyon na ito. Ngunit, may ngunit. Abangan ninyo kung anong klaseng proyekto itong nagawa ni Marcos Jr. Tila baga, hindi niya na ipagmalaki. Tandaan ninyo kabayan, yung sa Bukana, alam po ng lahat na paggawa po yan ng China, funded by China, at nasa Davao yan, at alam naman po ng lahat kung gaano po nila ginipit ang mga nasa Davao City, particular, lalo na ang mga Duterte. Ngunit, dahil mayroong magandang proyekto ang China na nagawa doon, yung kanilang pro or anti-China narrative, sirang-sira po doon mga kababayan. Nilunok po nila ang kanilang tae at kanilang suka. Pasintabi sa mga kumakain. Yan po ang ating pag-uusapan lahat. Ngunit bago natin tunguhin ng detalye, ako muna ay magpapasalamat sa wala ninyong sawang pagsubaybay, sa pagla-like, pag-share ng ating mga video at pagsusubscribe sa mga bagong nakakabisita sa ating channel. Maraming salamat kabayan. Tuloy na po natin itong balita na ito. dati na raw kalakaran sa Kongreso na bigyan ng parang bonus sa mga congressmen tuwing sila po ay magbe-break or magre-recess. Ayon kay Tiangco, inabutan niya yan mula pa nung una siyang naging congressman noong taong 2010. Sa panahon ni Pangulong Aquino, Pangulong Duterte at Pangulong Marcos, parating meron silang kung tawagin niya ay break bonus. Kung meron din sa mga nakaraang administrasyon, hindi alam ni Tiangco. Tuwing kailan yung mga break bonuses at mga break na yan, ang Kongreso ay karaniwang nagbe-break bago mag-undas, bago mag-Pasko, at bago mag-Holy Week. So 3 times a year. Kung nag-break ang Kongreso para sa undas noong October 3, 1.5 billion daw ang binigay ng Kongreso sa bawat mambabatas. Pero tiyempo naman yan sa kasagsagan ng botohan para sa 2026 General Appropriations Bill na ginawa rin noong Oktubre. Ang sunod na bonus ay dapat itong magpapasko na ayon naman kay Tiangco ay hindi raw niya natanggap. Pero ito raw marahil ang dahilan kung bakit ito tinawag na Christmas bonus ni Libiste dahil binibigay nga yan bago mag-Christmas break yung mga congressman. Magkano?
Naglalaro rin daw yan sa mga 1.5 billion pesos more or less. Tinanong namin si Congressman Chanco kung para saan itong break bonus ng mga congressman. Ayon sa kanya, ito raw ang paliwanag sa kanya nung bago pa siyang congressman nung taong 2010. Pag nag-recess daw kasi ang Kongreso, inaasang babalik distrito ang mga congressman. Ang pera raw, panggastos sa mga congressman sa kani-kanilang mga distrito. Basta't merong voucher na pinapapirmahan sa mga congressman, sabay abot po ng tseke. Sa madaling sabi, hindi po ganun kalinaw kung para saan itong mga break bonus at kung saang bahagi ng House budget ito nanggagaling. Pero ito ang talagang malinaw. Itong mga bonus na ito ay hindi po subject to liquidation. Nako. Walang kailangang mga resibo, walang kailangang mga patunay kung saan ito ginastos. Yun lang. Basta pirmahan ang voucher at tanggapin ang tseke. Yun Sa lang. madaling salita, maaring gamitin ito ng congressman para sa ikabubuti ng kanyang constituency sa distrito o di kaya sa ikabubuti ng kanyang sariling bulsa. Yun. Kung tutusin, hindi lang naman kasi yung mga bonus ang hindi kailangan po ng liquidation. Ang maintenance and other operating expenses or MOOE ng mga congressman, hindi rin kasi kailangan ng liquidation. At buwan-buwan, pumapatak po yan ng halos 1,000,000 piso. 718,000 para sa district operations, 240,000 para sa miscellaneous expenses. Ang laking pera, hindi chinecheck. Bakit po ganon? Taong 2011, pinasa ng 15th Congress ang Senate Concurrent Resolution number 10 na nagsasabing hindi na kailangang busisiin ng COA ang pagliliquidate ng mga MOOE ng mga mambabatas. Ang kailangan na lamang ay isang sertifikasyon mula sa mambabatas na nagamit sa tama ang pera ng MOOE. Bakit? Dahil ito naman daw ang dati ng kalakaran na ginagawa na lamang nilang formal. Kaya't ang ginigit ngayon ni Chanco, maging mas prangka ang Kongreso at aminin ang pagtanggap nitong perang ito. Pero higit sa lahat, kailangan din ng mas mahigpit at masinop na mga patakaran sa paggamit nitong pera ng bayan. Dapat bang ipatuloy itong patakaran ng liquidation by certification? Lubos-lubos ba talaga ang tiwala natin sa ating mga mambabatas? Lalo na para sa mga politiko na madalas laway lamang ang puhunan, laway lang din ba ang ating pangahawakan? Mga kapatid, Ed Lingaw po. Yan, mga kababayan. Kaya ang mga Pilipino ngayon, parang ang sarap na lang, ang sarap na lang maging politiko at mag-congressman tayong lahat. Biruin nyo, may mga break bonus pala itong mga ito. No? Undas break, Holy Week break, Christmas break. Lahat na lang ng mga break, pati siguro pag break nila ng mga jowa nila, may bonus pa rin silang natatanggap mula sa kaban ng bayan. Mga hayop na yan, mga kababayan. Samantala, bago natin tingin, ito pong si Boyeng Rimulya ang sumisikat ngayon, mga kababayan, na mga umuugong na esplikasyon, or ano ba yun? Ano ba? Mga balibalita sa social media na ito di umano ay hindi po nakikita, mga kababayan. Alam nyo, hindi na rin po ako bago dito kay Boyeng Rimulya, no? Kasi nung siya ay Justice Secretary pa lang, nung panahon ni Bantag, na-issue na rin ito eh. Di ba, mahilig nga ito, mahilig ito na laging bida-bida, no? Laging nangunguna sa mga, parang ito yata yung idol ni Marcos eh, no? Siya kaagad na mangunguna magbalita, mag-announce, mukha nga niyan, no? Na yung ICC, wala namang sinasabi na official na mayroon na po talagang warrant of arrest kay Senator Bato. Pero siya yung unat bida-bida. Di ba? Samantalang nito ngayon, mukhang, teka, sandali. Mukhang malaki ba ang kanyang natanggap na Christmas bonus? Kung kaya't medyo nagliwaliw muna siya at hindi man lang nagpakita muna sa mainstream media dahil sanay tayo sa kanya, di ba? Mga kababayan kayo, sanay kayo, di ba? Now, ito, mayroon mga kababayan, isang post na nakita ko. Mukhang mayroong wish granted na naman itong si Cara David. Tingnan po ito ninyo mga kababayan bago natin puntahan itong si Boyeng Rimulya. Sino kaya ito na mukhang mayroon pong wish granted na nangyayari? Tingnan natin, hanapin natin itong post na to. Ito, mga kababayan. At sandali mayroon po tayong update kay Tatay Digong. Mamaya. Ayan kabayan, no? May post po dito si Sas Rugando Sasot 1 hour ago
Eureka, sabi niya rito. Tingnan na natin ito mga kababayan, yung Eureka na ito. Puntahan na natin ang post ni ni Sas Rogando Sasot. Mayroon na itong mayroon na itong react na 4,700. At ang comment 709 na. Magbasa lang po tayo mga kababayan ha. Magbasa po tayo ng mga comment nito. Asan yung mga comment nito? Comment. Ayun mga kababayan. Sabi dito, condolence. Practice lang, sabi ni Luen Sky. You found it. Ayan mga kababayan, sandali ha. Ito naman, condolence, sabi dito. Eureka means a cry for joy or satisfaction when one finds or discovers something. Yun daw pala ang ibig sabihin ng Eureka mga kababayan. Ito pala ay means a cry for joy or satisfaction when one finds or discovers something. Sabi naman ng itong isa, brand daw ng electric fan appliances yan. Nakadiscover yata si Sas ng panibagong Jim Paredes, sabi naman ni Junil de la Peña. Ayun, sana pabor sa bayan natin, sabi naman ito. No mga kababayan, teka, sino kaya ito na sinasabi ni Sas? Bago natin puntahan mga kababayan, ito. May nakita tayong post ito. May masamang balita kay Rimulya. Mayroon po nitong picture. Hindi natin masabi mga kababayan kung totoo po ito, no? Ito ay post 21 hours ago nitong Toxic Tea PH. Sabi dito, public opinion shake unconfirmed. Unconfirmed po itong mga kababayan na lilinawin natin ha. Baka sabihin niyo nag-fake news tayo dito. The story is already hot. Rimulya name being mentioned alongside hospital has the community closely watching every move before an official statement. All eyes are on waiting. Will the truth come or ignite the debate? What's next? Yan mga kababayan, mayroon pong ganitong picture. Ako sa nakikita ko, lilinawin ko kagad sa inyo ha, itong nakikita ko sa baba, mukhang hindi po ito totoong picture, no? Mukhang AI ito siguro. Ano sa tingin niyo mga kababayan, Pero itong nasa taas, mukhang totoo ito, mukhang interview niya ito sa bilyonaryo, no? Itong background niya, mukhang bilyonaryo channel yan. So, itong itsurang nasa ospital siya, mukhang hindi totoo mga kababayan, mukhang AI yung picture na yan. Lilinawin natin para naman hindi tayo dito mapagkamalan na nag-fake news. Pero, yan po ang mga lumalabas po at lumulutang na mga bali-balita mga kababayan. Ito ang katatapos lang maglaro ng golf si Ombudsman Boyeng, sabi ni John Vic, yung kanyang kapatid. Naglalaro ng golf kasama si Akop. Kasama daw si Akop, mga kababayan, na naglalaro ng golf, itong si Boyeng. Ayan ang tanong naman ni Attorney Ruina Guanzo. Sa tingin ninyo mga kababayan, sino ang kalaro ni Boyeng habang naglalaro ng golf? At alam nyo kabayan, mayroon bang isa na iisip, no? Si J.J. Suarez, na isa rin to sa napakaingay noon eh. Tila baga, hindi na rin natin naririnig. Isa itong congressman. Ano kaya ang pahiwatig nito mga kababayan? Itong si Congressman J.J. Suarez, na suki rin to ng ombudsman ayon sa isang mga balita noon, di ba? Suki ito ng ombudsman noon eh. Na isa rin itong napakaingay na congressman, pero tila baga tahimik din to ngayon, hindi na rin to masyado naririnig. Hayaan mo na lang sila, Ace Barbers, Dan Fernandez, kasi wala na yun, hindi na yung congressman. Si Paduano, wala na rin yun. Pero itong si J.G. Suarez, congressman pa ito. Yung isa pa, yung mataba, yung tambunting, wala na rin yun, talo yun. No, marami pong mga natalo, mga nawala na po ng mga member ng Quadcom, ng mga Tricom noon, na mga pahirap sa taong bayan noon, no? Mga nanggipit. Lalo na nga pag supporter ka ng Duterte, supporter ka, vlogger ka man, influencer ka man, ano ka man ang kalatayuan sa buhay, basta supporter ka ng Duterte, matindi po ang panggigipit ng mga ito at minamarkahan kanilang fake news ka lagi, no? Now, ano kaya katotohanan dito mga kababayan? Kasi nag-aalmusal daw naglalaro daw ng golf si Boyeng, no? Yung iba namang balita nag-aalmusal. Ano bang inalmusal ni Boyeng? Sinigang daw mga kababayan. So naniniwala ba kayo
almusal, nagsisinigang. Ito yung naglalaro ng golf, ito naman yun, picture. So, ilang araw, sabi nga dito, Ombudsman Remulla katatapos lang mag-golf ayon kay DILG John Vic Remulla katatapos lang maglaro ng golf at kasalukuyang naghahapunan si Ombudsman Boying Remulla kasama ang pamilya. Taliwas sa mga ulat ay sinugod umano siya sa ospital. Pinabulaanan din ang ulat ng Assistant Ombudsman na si Miko Clavano. Ang tanong, ilang araw na siyang naglalaro ng golf at nakaganito talaga ang attire niya? Playing golf, but the attire is pangbo. Itong isang nag-comment dito mga kababayan, binasa ko lang post po ito ng Duterte Insight Hub 21 hours ago. Iba kasing golf sinasabi ni John Vic, nag-golf kasama ang mga medisina or kaya golf na nakatuno ang liig after breakfast. Agoy. Ano ibig sabihin nito? Teka, tingnan nga natin itong binibreakfast niya. Ito kaya yung binibreakfast niya. Nasaan na ba yung binibreakfast niya rito, kabayan? Meron kasi dito may nakita tayo nagbe-breakfast. Ito kaya si Buyeng nagbe-breakfast? Panoorin mo natin breakfast. And now, the end. Ano tayo niyan mga kababayan? Oh. Di ba? Sinigang daw eh. Breakfast ng sinigang. Ano ito? Nasa comment lang ito ni Alexandre Dumas dito sa post ni Sas na ito, Eureka. Kaya nga nakakahiwaga mga kababayan, ibig sabihin nitong Eureka na ang sinasabi ng iba, ito daw ay parang mayroon daw Eureka means i-cry for joy, iyak or luha ng kaligayahan. Satisfaction when one finds or discover something. Pag nakakita ka daw, nakadiscover ka ng totoo, or mayroon kang magandang na-discover, iyan daw pag sumigaw ka ng Eureka. Ibig sabihin ay mayroon kang na-discovering something na importante. Kaya parang umiyak ka sa sobrang tuwa. At ito, hindi ko alam kung ganito ba ang na-discover niya mga kababayan. Kasi daw, si Buyeng, nag-almusal daw ng sinigang at naka-golf. No? Na ang sabi naman ni Attorney Ruina Guanzon, naglalaro ng golf kasama si Akop. Yun ang itanong niya, mga kababayan. Now, kayo ba? Ano ba sa tingin ninyo? Nasaan ba si Boyeng Remulla? Bakit tila baga sa napaka 3-10 niyang appearance sa television, di ba? Sa mga mainstream media, lagi siyang nandyan. Bakit ngayon, hindi siya magparamdam? Mayroon pa ritong post, mga music OPM song. Sabi naman, salamat Boyeng. Jesus Crispin Remulla, Boyeng Remulla. Salamat, sabi. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin nito mga kababayan. Marami na tuloy mga naglabasan ng mga memes, no? Na ganyan. Di ba? Marami nang naglabasan ng memes. At ito nga, no? Ito yung isa sa, sabi nga nila, mayroon daw wish granted na naman. Itong sabi dito, no? Dueñas, Iloilo Vice Mayor, pumanaw na matapos umanong mabaril ang sarili sa tiyan. Isa po itong Vice Mayor ng Iloilo, mga kababayan, ay pumanaw dahil aksidenteng nabaril niya ang kanyang sarili. Sipin nyo yan mga kababayan, mabaril mo ang kanyang sarili. Paano nangyari yun, di ba? So, ayan mga kababayan, ano sa tingin ninyo? Mayroon na bang wish granted? At kasunod na nga dito kay Akop mga kababayan, natupad na naman ang isa sa mga wish ni Cara David na mamatay na sana lahat ng mga kurakot, magnanakaw sa gobyerno. Di natin alam ano ho. Sabi naman dito ni Dan Fernandez, yung mga taong nag-wish ng iyong kamatayan, hindi nila alam ang iyong pinagdaanan. Sabi ni Dan Fernandez. Miss Cara David, di ba nag-wish ka na may kamatayan? Ano ho? Ano naman daw, Miss Cara David? Alam mo ba ang pinagdadaanan ng mga taong ito? May tanong naman dito, mga kababayan. Itong si Jason sabi niya, ikaw Mang Dan, alam mo ba ang pinagdadaanan ni Police Colonel Hector Grijaldo at kanyang pamilya nang ipakulong ninyo siya at alisan ng sweldo habang naka-indefinite detention siya ng House Tricom na iyong pinamumunuan? Yan.
I do not wish this to befall you, Mr. Fernandez. Ang wish ko ay sana magabaan ka or gumapang ka rin sa lusak para maintindihan mo ang pahirap na ginawa mo sa isang magiting na pulis at aming kapitbahay dito sa Kidapawan City, North Cotabato. Yan po mga kababayan, alam naman po ng lahat, itong pinamunuan na komite ni Abante at saka itong si Dan Fernandez, sila po ay nagpakulong dito kay Colonel Grijaldo dahil ayaw lang po usumang-ayon sa kanila ang isang magiting na colonel. Walang sweldo, suspendido, ilang araw naka-indefinite leave hanggang sa natapos po ang 19th Congress. Kita nyo na mga kababayan ang panggigipit po nitong mga ito. Tapos ngayon, naghahanap sila ng respeto. Sana, Mr. Dan Fernandez, itinanong mo rin yan sa sarili mo kung karespeto ba ang inyong ginawa dito sa mga tao na basta na lang ninyo ipinapakulong. Itong si Akop, hindi ko naman po ito kasi patay na, pero itong si Akop, karespeto ba ang ginawa nila, ng isang pinaghinalaan, hindi pinaghinalaan, convicted criminal na si Franz Castro na ipakulong. Yung isang abogadong lumad, si Atty. Zulaida Lopez, di ba? Zulaika Lopez. Ha? Nasa tama bang hustisya yun? Na yung isang wala namang kasalanan, siya tuloy ang kinukontempt at kinukulong ninyo. Ang masakit, masaklap, Mr. Akop at Mr. Dan Fernandez, ang nagpakulong, ang kasama ninyo na convicted criminal, child abuse. Gets nyo ba yan? Tapos ngayon, hihingi kayo ng respeto? Dapat alamin nyo muna sa sarili ninyo kung karespeto ba ang inyong ginawa para nang sa ganun ay may balik din na respeto sa inyo kung sakasakali kayo ay pumanaw na. Ngunit dahil naramdaman ng taong bayan na mukhang hindi kayo karespeto, hindi rin talaga nila ibinigay yan sa inyo. Sorry, pero yan talaga ang nangyayari, mga kababayan. Okay, iwan na natin yan. Isa pang hindi karespeting galaw, mga kababayan. Handa na ba kayo? Aba, itong si Father Adictos, hindi lang pala Adictos Benedictos, kundi isa pa rin palang Mangkanor na Father. Panoorin ninyo, mga kababayan. Huli sakto si Father. Father, huli sakto. Anong ginagawa ni Father? Aba, mukhang Jim Paredes ba si Father? Ito si Father, mga kababayan. Ay, gulong ako sa Ramon Magsal. Gulong ako, sabi ni Wincy Cornejo, mga kababayan. Ano po bang nangyari dito kay Father? Awardee pala ito si Father ng magsalsal. Ito si Father, mga kababayan, holy sakto. Tingnan nyo po, Flavi L. Villanueva is VD. May check, mga kababayan. So ngayon, ano ang narito sa kanya? Tingnan, anti-Duterte na pare na si Father Flavi Villanueva, huling naka-follow at like sa isang adult page na naglalaman ng mga malalaswang content. Ayan. At kung titingnan po natin, mga kababayan, mababasa nyo ba yan? Canton Gaming. Nakikipaglaro, nakikipagkantunan. Naglalaro ng kantunan si Father habang nagmimisa. Sa inyo lahat ang mga mag-share tayo ng mga polvoron. Habang sa baba, nakikipagkantunan. Ganon siguro ito si Father, mga kababayan, Habang nasa baba, nakikipagkantunan ng napaka-immoral talaga ito. Kaya pala, mga kababayan, wala sa kanya, hindi niya pinapansin ang morality. Bakit? Bakit? Alam nyo na sagot. Holy si Father. Ang problema, hindi ko lang kakampi niya ang presidente na ayon sa kanyang ate, isang Adictos Polvoronic Benedictos Santos ng mga adik ayon sa kanyang ate.
At ito naman si father, may lamok. Sandali lang, may nagpatalas ng lamok, eh. Baka adik din yung lamok na yun, kaya adik sa dugo, masipsip, eh. Ayan, mga kababayan, itong si father na Addictus Benedictus, aba, addictus din pala sa pancit canton. Kumakanton pala ito habang naglalaro. Mga kababayan, ibang klase. Ibang klase pala ang laro ni father. Father! 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 Nako naman, napaka-immoral nitong father na 'to, mga kababayan, ano? Ibang klase. Yan po ang masaklap 'pag adik ka po talaga, iba na po. Kahit ano na pong wala na pong matinong nagagawa ang isang adik. Kasi mga kababayan, tingnan niyo ha, itong presidente natin kung matino ka talaga kung hindi ka adik, sabagay, atin naman niyang nagsabi, 'di ba? So, ano pa bang ano natin diyan, ha? Kung matino ka ba talaga, biruin mo, wala sa batas, labag sa batas, pero pinadala ninyo si Tatay Digong doon. Tapos si Tatay Digong pa ang dahilan kung bakit napalibing ang iyong tatay. Kung matino ka, hindi mo magagawa talaga 'yun. Maniwala ka, mga kababayan, kahit yung mga matitino dito na mga loyalista, kahit pinklawang tae ka pa diyan, oo, kahit ano pa ang kulay mo, pulitika, basta matino pa rin ang pag-iisip at hindi ka adiktos, alam mo sa sarili mo hindi mo kayang gawin 'yun. Ikaw, halimbawa ikaw mismo, ikaw na pingtae ka, ikaw na loyalistang tanga, na nanonood ngayon sa akin. Ako kahit papaano, alam ko may mga nanonood pa rin dito, eh. Hindi lang nagsasalita, hindi lang nagko-comment. Alam ko mayroon pa rin. Now, ikaw na nanonood ka ngayon, alam mo 'yan, na kung matino ka talaga, wala kang ginagamit ng illegal na pulburon, hindi mo magagawa or hindi mo talaga tanggap ng konsensya mo na hindi ka man lang tumanaw na utang na loob. Ang dahilan kung bakit nailibing, nabigyan ng maayos na libing ang iyong tatay, si Duterte. Ngunit ang ginawa mo kay Duterte, iwinalanghaya at pinakulong mo at pinakidnap mo papunta sa dahig. Na kahit saang anggulo, pati yung itong maniwala kayo, mga kababayan, 'pag si Vice President Sara na Duterte ang presidente, pati itong ICC na ito, manganganib ito talaga. Oo, maniwala kayo, magkakaroon ito ng matinding masa-sanction ito sa Pilipinas. Higpit ang walang hiya. May batas sila na mismo ang may batas. Ang sinasabi nila sa batas nila, dapat nasa Rome Statute nila, doon sila nakasalig. Na bago dalhin sa kanila, dapat dumaan muna sa local judicial authority o sa local court. Pero hindi na nila ito pinagbigyan. Binaliwala nila ito. Basta hawak na nila, wala na kaming pake sa ano pa mang batas na aming pinaghuhugutang tinitindigan. Di ba ka napakawalang hiya? Wala na kayong pinagkaiba sa mga MPA. Kayong mga taga-ICC, wala na kayong pinagkaiba sa mga MPA. Kasi, mayroon kayo kunyari batas, pero kayo mismo ang unang lalabag sa batas na sinasabi ninyo. Kayo ang nagpapasabi na napaka-sibilisado ninyo, pero kayo ang gumagawa ng uncivilized na gawain. Napaka-uncivilized na gawain yan. Ha? Katulad itong father na ito. Ikaw dapat, father, ang nangunguna ng moralidad. Ngunit ikaw ang pinaka-immoral. Pinapangunahan mo maging immoral. Ano ngayon ang moral na ituturo mo sa mga membro mo? Naku, kung akong Katoliko at nandyan ako sa lalayas talaga ako dito. At ako mismo, sabagay, puwera lang sa lahat ng mga Katoliko, pero sabagay, karamihan naman kasi tayo galing din Katoliko, di ba? Karamihan sa atin ng mga Katoliko magsisimba lang kung may bagong damit, birthday, binyag, kasal, ano pa ba? Piyesta ng patay, kung ano man. Biyernes Santo, Pasko. Yun lang, may mga okasyon lang eh. Yung iba, yung mga matatanda na, mga deboto talaga, yun, pumupunta doon, katulad ng lula ko. Halos talagang tuwing misa may nandoon, di ba? Pero marami sa atin, aminin na natin sa hindi, totoo, mga kababayan, nagpipunta lang tayo doon kung may okasyon lang, lalo ng mga kabataan. At sasaglit nga lang tayo, kukros lang tayo ng konti, luluhod, tas
pipikit, kukunti ang load, tas pagkatapos magko-course na uli, aalis na. 'Di ba ganyan ang ginagawa? Pero kung ikaw isa kang matinong miyembro ng Katoliko at isa ka diyan sa ano niya, tanggap mo ba na yung pari mo ay adik? Tanggap mo ba yung pari mo na walang-wala ang moralidad? Iyan ba ang itinuturo sa inyo ng pari ninyo diyan? Nakakahiya, 'di ba? Hmm. Kasi mga kababayan, adik, kaya walang matinong ginagawa. Oh, katulad nitong presidente natin. Now, total nabanggit na lang din natin ang ginawa nila kay Tatay Digong. Bigyan ko na kayo ng update kay Tatay Digong. Ito po ang update kay Tatay Digong ngayon mga kababayan, sa pamamagitan ng kanyang anak na si, Miss Kitty Duterte. Panoorin natin ito. Update po mula dahig mga kababayan. How did the former president celebrated his New Year, if it's possible? Walang bago sa kanya. You know, he's a man of habit. I asked him the exact same question a while ago. He said, wala, tulog, kain, busy. Yun yung ano niya, kasiyahan niya. So, Tatay Digong sends his greetings to everyone now, every Filipino here today. Merry Christmas and a Happy New Year now. So at first he thought na no one would be here because again, it's the holidays. The holidays. But I told him no, people come there almost every time. Yeah. And he's happy to hear that. He's happy to have you all, and he said, more power to you all. How did the former president celebrated his New Yun, Year, if mga it's kababayan, ang update dito kay Tatay Digong ay habang pinagmamasdan ko itong si Miss Kitty Duterte, mukhang napapalagay na ang loob ko. Mukhang nasa maayos na kalagayan si Tatay Digong mga kababayan. At isa po yung good news, ano ho? Makikita natin sa itsura ni Miss Kitty Duterte, hindi siya malungkot, maayos na po, no? Sa tingin ko mga kababayan, itong si Tatay Digong ay nakapag-adapt na ng klima diyan sa dahig or diyan nga sa Netherlands. Malamang mga kababayan, mas lalo pang lumalakas si Tatay Digong dahil wala na masyado siyang lakad o ginagawa. Siguro, kung natutugunan lang talaga ang totoong pangangailangan ni Tatay Digong tungkol sa kanyang mga gamot, baka mas maganda na po ang magiging kalagayan ni Tatay Digong lalo diyan mga kababayan. So good news na good news po ito para sa atin. Now mga kababayan, isa pa pong kinatatakutan nila, dalawa po yan mga kababayan. Ang makabalik si Tatay Digong dito sa Pilipinas ng buhay at mas lalo silang takot pag nakabalik si Tatay Digong dito na wala ng buhay. Dahil tandaan po ninyo, ngayon pa lang, hindi na kayo nananalo kay Vice President Inday Sara Duterte. Napaka-consistent na number 1 sa lahat ng survey. Plus, hindi naman natin sa hinihingi. Total, matanda na si Tatay Digong at sinasabi nga nila, nakahanda na si Tatay Digong sa lahat ng mangyayari. No? Pero alam po natin, history na po yan. Kahit saan pong lugar, barangay man yan, municipal man yan, mayor man, national, pag may namatay po, tingnan nyo, namatay si Cory Aquino, walang-wala itong si Ninoy Noynoy, hindi yan contender sa pagka-presidente, pero bigla na lang siyang pumasok. Naon siya mituloy si Mr. Palengke, si Marruhas. Ngayon mga kababayan, eto si Tatay Digong, si Vice President Inday Sara, number 1 lagi sa mga survey. Luzon, Visayas, Mindanao at Visayas, talaga naman, walang-wala na pong makukuha doon ang Marcos. Pagdating naman dito sa Luzon, nako, napakalaki na po ng advantage ni Vice President. Wala na po ang mga Marcos. Kaya nakikita ko, plus factor pa po yan. Wag kaya po ipagdasal nila na si Tatay Digong maayos pa rin ang kalagayan. Dahil pagka si Tatay Digong ay maabutan po dyan sa dahig, mas lalo na po silang mahihirapan na talunin si Vice President Inday Sara Duterte. Unless kung gagawin nila ang impeachment at pipilitin nilang ipa-impeach si Vice President Sara Duterte sa kabila ng ang hinahabol lang sa kanya ay 125 million lang at baka mabangag na rin itong mga animal na mga kongresista,
Nag-file na naman itong mga MPA terorista ng another impeachment kay Vice President Inday Sara Duterte, na halagang 125 million lang. In compare doon sa mga bilyon-bilyon na po ang pinag-uusapan, hindi pa lang bilyon kundi trilyon na po ang nawawala sa kaban ng bayan, ngunit hindi po napapanagot ang mga hinayupak na ito. Tapos ngayon, si Vice President na wala pa sa kalingkingan, ang hinahabol nila na ito naman ay clear pa naman sa COA, maayos pa naman sa COA, hindi pa tapos ang usapan tungkol sa COA, pinipilit na nila. Kaya ito, magkakaroon po talaga ng matindi ritong hindi magandang mangyayari if ever pilitin po nila yan. Pero ako mga kababayan, pabor ako doon. Yung sinasabi ni Vice President Inday Sara na bloodbath, sige, labasan ng ebidensya. Magpakita ng ebidensya talaga. Kahit ituloy pa nilang impeachment, naniniwala ako, hindi nila tatalunin si Vice President Inday Sara Duterte. Back up tayo ng mga ebidensya. Unless kung talagang ito lang ang masama mga kababayan. Now, February, pagpapile na uli sila ng impeachment. Ito ang masaklap na katotohanan mga kababayan. May parating na unos. Huwag nawang mangyari mga kababayan. Pero sana huwag naman mangyari. Pero ito, gusto ko i-share ito sa inyo mga kababayan. Supreme Court Justices who will be retiring this 2026. Chief Justice Alexander Gismundo, November 6, 2026. Associate Justice Ami Lazaro Javier, November 16, 2026. I suppose mga kababayan, ito ay lalo na itong si Chief Justice Alexander Gismundo ay sa panahon ni Tatay Digong ito na appoint. At ngayon mga kababayan, this year, bago magtapos ang taon, November, ang pwede na siyang palitan ni Marcos ng sarili niya ng magiging Chief Justice. Sino kaya mga kababayan ang ipapalit ni Marcos Jr. na maging Chief Justice? Yan ang isa sa nakakatakot dahil napakatalamak pong bangag na admin na ito ni Marcos na bangag. Baka ang kunin nito mga kababayan, perhaps alam na po natin kung sino talagang kukunin nito. Malamang sa malamang ay yung alam niya na pagdating ng araw, pag wala na siya, or baka magamit pa niya towards dito sa impeachment ni Vice President Inday Sara Duterte. Tandaan po natin itong mga ito na mga huwis ngayon, ito yung mga nagdesisyon ng unanimous na ibinasura ang impeachment na nauna nila nitong 2025. Now, pwede sila mag-file ngayon, 2026. Ito na nga, malapit na, isang buwan na lang. Ang problema kabayan, itong taon na ito, napaka-crucial ito sa grupo ni VP Inday Sara at dito po sa admin. Handaan po natin, huwag po tayong bibitaw dito sa mga Duterte mga kababayan sapagkat alam po natin Duterte lang ang totoong nagmalasakit sa ating mga maliliit. Dahil nakita na po natin mga kababayan, namuno na po ang mga namunong mga magagaling na sinasabi nila. Ngunit anong ginawa nila sa ating bansa? Patuloy pa rin po tayong nasa third world country. Pero pagdating po ng isang Duterte, bagamat hindi po tayo umangat ng ratings or naging second world country, first class country sa buong mundo. Ngunit kahit may pandemic, kahit nagkautang-utang tayo, kahit walang economy sa Pilipinas, marami pong nagawa ang Duterte admin. Yan nga po ay ang build na siya naman pong walang nagawa itong administrasyon na ito na ubos lahat ng pera dahil pinaghati-hatian po nila, especially nilang mag-anak, buong pamilya at magpinsan na Romualdez Marcos. Ngayon kabayan, at hindi lang yan, pati pa itong kanilang mga vloggers, alam nyo, nakakalungkot Meron akong nakitang isang post, ayaw ko na lang pong dito yun kasi mga naging kasama namin dati yun mga vloggers. Meron akong nakitang post, meron sa akin isinare ang kasamahan namin.
na mga vlogger na dati, naku kabayan, may vlogger na katulad lang din naman sa atin 'no, mahirap din. Pero ngayon naku hindi mo na ma-reach, grabe. May bagong sasakyan. Dati kung magkuwento yun, magsabi yun na, "Oh, wala ngang pambili ng ano, tawag nun, yung kahit nga yung stabilizer lang, kahit yung magandang klase lang na cellphone o wifi o kaya internet, wala yun." Pero ngayon grabe, may sariling napakagandang bahay, mansion. Mansion na yata yun. Tapos mayroon pang sports car ang inayog. Grabe ano? Hindi ko na lang ipapakita sa inyo mga kababayan, pero siguro sa mga matatagal ng nakakakilala sa amin na mga vlogger mula nung eleksyon, alam ninyo kung sinong tinutukoy ko. Ayoko na lang kasi lahat ng mga marami po kasi mga naging kaibigan namin kaming mga vlogger, hindi dahil sa takot kami sa kanilang makipagbakbakan, hindi. Talagang para bang binibigyan ko na lang ba ng respeto. Kasi ganito 'yan, eh, alam niyo sa aming mga vlogger, mahirap talaga. Napakarami po talaga ng tukso at napakarami pong panganib na aming sinusuong. Pipili na lang po kami kung saan kami titindig. Titindig ba kami sa prinsipyo with matching kasama ng benepisyo o titindig kami sa isang prinsipyo na nasa panganib ang aming mga buhay at wala ring gano'ng benepisyo. Yun po, kayo na po ang humusga mga kababayan kung saan po kami tumitindig. Sa lahat po ng mga nakakakilala sa amin na mga vlogger, alam po ninyo kung saan po kami nagsipanggaling at paano kami nagsipag-umpisa at nasaan na ang iba sa amin ngayon. Saan na sila nakatira, ano na ang kanilang mga pamumuhay. Grabe oh, lahat ng kanyang mga daliri, hmm, akala mo himay-hipag, eh. May mga singsing ang lalaki, yung mga ginto, totoo kaya yun? Hindi totoo siguro yun, sa dalawa pang kwintas magkapatong lalaki. Hindi ka ng oh. Alam niyo nung pinakita sa akin kagabi yun ng isang kaibigan namin, sabi ko na lang, ayos lang yan. Kaysa naman sa ibenta ko ang aking prinsipyo, ibenta ko ang aking kaluluwa, 'wag na lang. 'Di bale na lang magdildil ako ng asin. Sanay naman tayo sa hirap, eh, 'di ba? Pero ang masaklap, nanindigan tayo sa prinsipyo, ngunit tayo pa rin ngayon ang dihado dahil tayo pa rin ang ginigipit at may mga trait pa tayong hindi maganda. Pero gano'n talaga, eh, 'no? Kaya kudos sa mga kasama kong mga vlogger na hanggang ngayon matitibay ang prinsipyo. Hindi kayang baliktarin at hindi kayang bayaran. Nanindigan bagamat napakahirap. At alam na itong mga kasama namin dati. Alam nila yan kung gaano kahirap at gaano naman kadali at kasarap ang buhay kung ang prinsipyo mo ay kakainin mo at itatain siya. At pagkatapos mong inilamon mo rin ulit. Sa kabila noon, mayroon ka naman karangyaan na kapalit. Pero ako, no, never. No, never sa awa at tulong ng Diyos, gugustuhin ko pang mamatay sa gutom. Huwag lang manggaling sa masama ang aking kakainin. Tandaan niyo yan mga kababayan. Kasi ako, kaya nga ako humanga sa mga Duterte. Kaya rin ako humanga kay Vice President Inday Sara. Sipin mo, kung tutuusin, dapat si Vice President Inday Sara na talaga ang presidente ngayon. Susunod si Pulong, susunod si Baste, di ba? Tapos si Kitty. Edi forever na tayong Duterte. At least ayos na, di ba? Gusto niyo ba yan mga kababayan? Forever na tayong Duterte. Total, sila naman lang naman totoong nagmalasakit eh. Saan ka nakakita ng presidente? Pinagbayad yung mga oligarko. Wala, Duterte lang. Di ba? Yung isa, sinisingil pa ang mga Pilipino sa tubig. Yung tubig.
Ang tingin mo yun, mga Pilipino ang sisingilin ng tubig? Sa atin galing ang tubig. Bakit naging sa inyo yan? Gago, di mo kanaluhan. Kaya sabi ni Tatay Digong, subukan mo. Takot. Tumigil eh. Sinisingil. Di ba katarantaduhan yun? Yung iba ayaw magbayad ng tax. Speaking of tax. Speaking of tax, itong si Presidente Marcos na 203 billion state tax, palagay ko, kung nakaligtas siya kay Tatay Digong noon, pag si Vice President Inday Sara Duterte na ang presidente, yung 203 billion state tax Marcos Jr. plus yung mga nawalang pera na halos trilyon-trilyon na, at ang ginto, nasaan na? Ang gold reserve na bininta ninyo, nasaan ang pinagbintahan? At ang Maharlika Investment Fund, 500 billion, nasaan na yun? Marami-rami ito. Baka dito na tayo makakita talaga. Kaya mga kababayan, kapit lang tayo. Manindigan tayo. Bagamat alam natin napakahirap. Tandaan natin, sanay tayo sa hirap. Kaya kung paghihirap lang pag-uusapan, mas may lamang tayo dito sa mga ito dahil hindi ito sanay sa hirap. Tandaan natin yan mga kababayan. Kunting tis lang, malapit na ang 2028. Laban lang tayo. Ano man ang mangyari? Ano man ang mangyari? Mga kababayan. Kaya, ipagdasal natin si Tatay Digong. Ipagdadasal din nila na si Tatay Digong makabalik pa rito ng buhay. Kung hindi, mas lalo sila mga kababayan mawawalan na ng chance. Dahil alam na po ng taong bayan ang gagawin nila. Ito pa mga kababayan, unti-unti na pong nilayasin si Marcos Jr. Ito, sa mga taong nasa gobyerno tulad ni Attorney R.G. Lim, na piniling unahin ang konsensya kaysa kapangyarihan, posisyon at kaginawaan, hindi pa tuluyang nawawala ang pag-asa sa ating bayan. Marami pang susunod. Retired Major General Romeo V. Puques. Yan. Itong si R.G. Lim, mga kababayan, ng NPO, National Printing Office, ay hindi na po kinaya ng kanyang konsensya kung kaya't siya po ay nag-resign na po mga kababayan. Assistant Director ng NPO, binasag ang katahimikan matapos magbitiw mula sa Marcos Jr. admin. Ang pananatili ay tiyak pakikilahok. Ang pananahimik ay pagpayag. Staying meant participating. Silence meant yes, consent. Attorney R.J. Lim, former Assistant Director of the National Printing Office. Ito, tingnan nyo mga kababayan, ito. Matapos ang kanyang pagbibitiw sa gobyerno, tahasang binasag ni Attorney R.G. Lim, dating Assistant Director ng National Printing Office, ang kanyang katahimikan laban sa umano'y umiiral na kultura ng katiwalian sa loob ng administrasyon ni Ferdinand Marcos Jr. Sa kanyang pahayag na 2026, "Why I will no longer be silent." Iginiit ni Lim na hindi na niya kayang ipagpatuloy ang pananatili sa loob ng sistema. Staying meant participating, silence meant consent. Ang pananatili ay nangangahulugang pakikilahok at ang pananahimik ay nangangahulugang pagpayag. Ayon kay Lim, matagal siyang nanatili sa loob ng administrasyon dahil sa paniniwalang may saysay ang pagtatrabaho mula sa loob at posibleng patunay na reforma. Posible pa ang tunay na reforma. I believe that working inside the system mattered. Naniniwala ako na noon may saysay ang pagtatrabaho sa loob ng sistema. Dagdag pa niya, naniniwala rin siyang may hangaring umano ang Pangulo na itama ang nakaraan at maglingkod ng tapat sa sambayanan. I believe that Bongbong Marcos genuine wanted to correct the past, clearly his family name, and do honest work for the Filipino people.
Naniniwala ako noon na taos-pusong nais ni Bongbong Marcos na itama ang nakaraan, linisin ang pangalan ng kanyang pamilya at magsilbi ng tapat sa sambayanang Pilipino. Ngunit ang paniniwalang ito rin umano ang naging dahilan ng kanyang katahimikan. That belief, ayan mga kababayan. Habang tumatagal, sinasabi ni Lim na hindi na niya kayang ipagtanggol ang kanyang mga nasaksihan. Uy, ano ang mga nasaksihan mo, Sir Lim? Over time, I saw things I could no longer justify. Sa paglipas ng panahon, may mga bagay akong nakita na hindi ko na kayang ipagtanggol. Hindi na raw ito simpleng pagkakamali ng iilan. O yan, no? Hindi ito hiwa-hiwalay na pagkakamali, hindi ito normal na pagsubok ng isang administrasyon. Ito ay mga pattern, palusot at mga pagtatakip. Dito niya napagtanto na ang pananatili sa loob ng sistema ay malinaw na kahulugan, staying meant participating, ang pananatili ay pakikilahok. Binigyan din ni Lim na hindi siya umalis dahil sa hirap ng trabaho, kundi dahil sa konsensya. Iyan mga kababayan. Mariin din niyang sinabi, I refuse to be another name who stayed quiet for the sake of position, access, or comfort. Tumanggi akong maging isang pangalang nananahimik kapalit ng posisyon, impluwensya o kaginawaan. Handa sa pananagutan. Kasabay ng kanyang pagbasag ng katahimikan, nilinaw ni Lim na hindi siya basta nagsasalita lamang, handa umano siyang manindigan at sumailalim sa investigasyon. If anyone question what I know, I'm willing to stand by it. Kung may magtatanong sa akin na lalaman, handa akong panindigan ito. At malinaw rin ang kanyang mensahe sa mga magtatangkang patahimikin siya. I'm no longer interested in protecting people who never protected the public interest. Hindi na ako interesado pang protektahan ang mga taong kailanman ay hindi ipinagtanggol ang interes ng publiko. 2026 ay hindi na taon ng pananahimik. Sa pagtatapos ng kanyang pahayag, sinabi ni Lim na ang kanyang pag-alis sa loob ng sistema ay nagbigay sa kanya ng kalayaan. I'm no longer inside the system that gives me freedom. It also gives me responsibility. Wala na ako sa loob ng sistema. Binibigyan ako nito ng kalayaan at pananagutan. At muling iginiit na hindi na siya mananahimik. Sir, ako magtatanong sa iyo, sana mapanood mo ito. Ano ang inyong napag-alaman dito sa Administrasyong Marcos na siya naman hindi na tinanggap, hindi na kinaya ng iyong konsensya? Kung mahalaga ito, sir, para sa bayan, isiwalat mo na ito habang may oras pa. Tandaan nyo, sir, napaka-talamak ng administrasyon na ito. Sir, kung may nalalaman ka, isafety mo na ang pamilya mo at ang sarili mo nang hindi ka matulad dito kay Sergeant Gotesa na sa ngayon ay hindi po alam kung nasaan na po si Sergeant Gotesa at ano na ang nangyayari sa kanya. Kaya sir, kung matapang ka at nakahanda ka talagang makipaglaban para sa bayan, magsalita ka na ngayon katulad sa ginawa ni Saldico bago mahuli ang lahat. Mr. Attorney Sir R.J. Lim. Utang na loob, nakikiusap ang taong bayan, kailangan ng taong bayan ang mga katulad sa iyo na mayroon pang konsensya natitira. Sapagkat napakarami ngayon mga kababayan, napakahirap pong manindigan sa katotohanan. Ang konsensya ay patuloy na uusig sa atin. Gaano man karangya ang ating pamumuhay. Pero kung ikaw ay naniniwala anak ka ng Diyos, may Diyos ka sa buhay, tandaan mo, lagi kang kinakausap ng mabuti sa puso mo. Ngunit kung ang puso mo ay maitim ang budhi, maitim sa kalooban mo, ano pa, sino pa ang iyong kausap? Dilim ang iyong mga desisyon. Sir, saludo kami sa iyo. Sana, i-safety mo na ngayon ang iyong pamilya, pati ikaw, magkaroon ka na sana ng pinaka-safety na lugar.
at gawa ka na ng aksyon bago mahuli ang lahat. Sabi nga ng kasabihan, aanhin pa ang damo kung patay na ang kabayo. Mas maging matalino, mas maging mautak ka dapat. Hindi ko naman sinasabing hindi matalino at hindi mautak si Sergeant Gotesa. Ako sa tingin ko kay Sergeant Gotesa, nagtiwala lamang siya. Tingnan nyo mga sir, kung mapanood mo ito. Sinasabi dito ni may post dito si attorney si Mike Defensor. May warrant of arrest, nakakulong at may kaso, legally detained. Ayan mga kababayan, si Saldico, si Sergeant Gotesa, at itong mag-asawang Diskaya, Witness Protection Program, ang script Bernardo at Alcantara. Silang dalawa andoon, naka-safety. Pero itong mastermind, Marcos at Romualdez masterminds, ayon kay Mike Defensor. Kaya sir, kung ayaw matulad dito sa 1, 2, 3, di kasama sa script, dahil sa tingin ko, ayaw mo dito sa kasama ng script. Ayaw matulad kay Saldico, Gotesa at Discayas. Ngayon pa lang, gumawa ka na ng paraan para hindi ka matulad sa kanila. After all, abogado kayo, sir. Kaya mas mahusay kayo siguro at mas magaling kayo sa mga ito. Alam nyo na ang dapat nyong gawin. Mike Defensor, dating congressman at abogado rin yan, ang may post niyan, sir. Kaya Sir RJ Lim, sinasaluduhan ka namin at lubos-lubosin mo na ang iyong konsensya ay pakinggan nyo. At tingnan nyo mga kababayan, konsensya rin naman tayo. Puntahan natin, mayroon tayong nakita dito na mayroon naman palang proyekto itong si Marcos Jr. na nagawa. Kaso mga kababayan, bakit tila baga hindi ito na ipagmalaki ni Marcos Jr.? Hindi ba kayo nag-iisip mga kababayan? Doon sa Bukana, pwede naman din siya pumunta doon, di ba? Magpadala na lang siya ng tapos pwede rin naman nila angkinin. Total, hawak naman nila ang mga mainstream media, di ba? Pwedeng ganun, tama, hindi? Pero bakit mga kababayan, pinuntahan pa? Yun ay tulay. Ito kabayan, flyover. O, tingnan nyo mga, bakit hindi ito may pagmalaki ni Marcos Jr.? Tapos na, Ayan. Ito po yung flyover na nag-viral dati dito sa amin sa Tagaytay. Tapos na po siya, ayan, asfaltado na po. At pwede na pong daanan anumang oras. Ngayon po, ang inaantay na lang yung guhit sa gitna, hindi nila malaman kung paano nila guguhitan kasi parang sawa. Kasing ngiwi ko, di ba? Ikaw kabayan, ano sa tingin mo? Ayan Peter Moore, BBM Legacy, parang sawa. Hindi na ipagmalaki ni Marcos Jr. itong flyover dyan sa Tagaytay na natapos na mga kababayan. Ito po ang nag-trending noon, nag-viral ito noon. Nabalita ito ng bilyonaryo, di ba? Pero ngunit bakit ganito ang itsura nito? Paano nangyari yan na mukhang sawa? Mayroong malapad dito, balik to sexy, balik ginitan. Anong klase? Paano nangyari ito? Nakapagtataka may ganitong klaseng grabe yan mga dati, yung Marcos administration, mayroon silang Pinoy, si Ruas, di ba mayroon sila noon yung pinagmalaki nilang tunay na walang tubig. Doon sa may lupa lang, nakapatong ang tulay. Yung klase, di ba? Di ba mayroon noon yung tulay na walang tubig sa kay Noynoy yun? Ito naman si Marcos ngayon, mayroon naman flyover na sexy, mukhang sawa, hayop na yan. Ayan, mga BBM vlogger, bakit hindi nyo yung pagmalaki? Di ba ang ganda nga sexy nga may hugis. May korte Coca-Cola body yung flyover na animal na yan ng Tagaytay. Mapuntan ko nga, mabidyohan nga natin. Pwede na ba kaya ang akyatan ito? Pwede ba kayong daanan ito? Daanan ko nga ito minsan kung pwede na, kung binuksan na ito.
Na-inaugurate na kaya ito mga taga-Tagaytay, mga taga-Cabiting, mga viewers ko, alam ko maraming viewers diyan sa Tagaytay tsaka sa Cavite. Comment nyo nga mga kaubayan kung pwede ng daanan ito at daanan ko nga ito. Anong tawag dito sa tulay na ito at i-waste natin? Bibidyo ko nga ito, tingnan natin talaga. Nakakatuwa. Ayan mga kababayan. So, ikaw, proud ka ba? Oh, nakaka-proud. Bakit kung proud ka? Bakit hindi naman ito proud yata si Marcos? Tapos na eh. Bakit hindi mo pinagmalaki, Marcos, at hindi binalita ng mga mainstream media ito? Mukhang tahimik na lang ba kayo dito? Bay, isa ito sa proyektong build ni Marcos Kaya lang, build, ngiwi. Ngiwing tulay ang na-build or ngiwing flyover. Palibasa, ngiwi din po ang nagpatayo. Ayan mga kababayan, ang ating vlog ngayon, nangiwi-ngiwi. Kayo na po ang bahala, mag-comment kung ano ang inyong masasabi at ano ang inyong opinion. Sana ang inyong opinion at reaction at ang inyong komentaryo ay wag bangag at wag ngiwi. Maraming salamat. Bye-bye, Pilipinas, as always.